mali ako sa salita po ng Diyos. At tunay nga po na sa umaga po ito ay nakakarinig po tayo ng isa pong kwento ng isang mananampalataya, ng mag-asawang mananampalataya na minsang nanalangin sa Diyos, minsang humingi sa ating Diyos na buhay. Amen? Kaya tunay na patutukayan po natin dito at ito'y magbibigay ng aral at kaalaman sa ating buhay kung paano ba tayo mamuhay bilang isang mananampalataya at kung gaano kahalaga ang salitang pananalangin, yung taimtim na pananalangin sa ating pong Diyos na buhay. Amen? Kaya basahin po natin. May mag-asawang nananalangin sa Diyos at humingi sila ng magiging anak nila. At dumaan ang mahabang panahon. Ang babae ay nagiging at paglipas ng ilang buwan. Ito'y nanganak ng kambal. Isang lalaki at isang babae. Ang kambal na isinilang na malusog at tuwang-tuwa ang mag-asawa. At minahal ng gusto ang kambal at nang lumaki na ang mga bata. At ito'y natuto ng maglakad. Nagpasya ang mag-asawa na isama nila sa kanilang ang kanilang anak sa kanilang trabaho. Ang lalaking ama ay isang sundalo at ang babaeng ina ay isang atleta ng swimmer. At lumipas ang panahon na lumaki na ang mga bata. Ngunit may pagbabagong napansin ang mag-asawa sa kanilang mga anak. Ang lalaking anak ay naghilig sa paglangoy at ang babaeng anak ay nahilig umawak ng sandata. At tinularan ang kanilang mga magulang. Napansin ng mag-asawa na hindi naging maganda ang kinalabasan ng pagsama nila sa kanilang anak, sa kanilang trabaho. Dahil ang lalaking anak ay naging isang bakla. Dahil sa paghilig sa paglangoy at ang babaeng anak ay naging tomboy. Dahil sa pagkahilig sa paghawak ng sandata. At kinausap ng mag-asawa ang kambal, sinabi nila na hindi dapat sila magpalit ng kanilang kasarian dahil mayroon silang likas na sariling mga katauhan. Ngunit, sumagot ang lalaking anak at sinabi sa magulang na babae, basta, ako mami, dahil ikaw ang nagturo sa aking lumangoy habang buhay akong maging Jezebel. At nagsalita rin ang anak na babae at ang sabi sa magulang na lalaki, ako din, Daddy, dahil tinuruan mo ako humawak lagi ng sandata habang buhay akong magiging Rambo. At walang nagawa ang mag-asawa kundi lumapit at manalangin sa Diyos. At hiniling nila sa Diyos na baguhin ang katayuan ng kanilang kambal na anak. At paglipas ng mga araw, tininig ng Diyos ang panalangin ng mag-asawa. Isang araw, nakita ng mag-asawa na nagbago ang kambal ng kanilang katauhan. Naging tunay na lalaki ang kanilang anak na lalaki at naging tunay na babae ang anak nilang babae. Laking tuwa ng mag-asawa dahil sa ginawa ng Diyos sa buhay ng mag-asawa at sa kanilang kambal na anak. Lalong nagbigay ng buhay ang mag-asawa sa Diyos. Amen. So ano po yung kahulugan? Ano po yung tinutukoy po ng Diyos sa istorya pong ito? Sa mag-asawa pong ito na sa pagkakaroon natin ng pamilya, sa pagkakaroon natin ng anak. Hindi posible na kapag tayo hindi nabiyayaan ng anak, hindi posible na lalo tayo na lumapit sa Diyos at ipanalangin upang ibigay sa atin ng Diyos ang dalangin natin iyon na desire ng ating puso na magkaroon tayo ng anak. At kapag tayo ay nagkaroon na ng anak, ano po yung dapat po natin gawin? Huwag po natin hayaan na yung ating pong mga anak ay ibilang po natin. Huwag natin hayaan yung ating mga anak na lumaki sila, na sundin nila yung yapak na ating pong pinalalaman. Bakit po? Dahil yung isip ng ating anak at isip natin ay hindi po natin pwedeng itunan. Dahil iba po yung pinalakihan natin, iba po yung kinagis na natin, iba rin po yung kinagis na natin sa atin. Dahil sa gagawin po natin yun, doon po natin itinutulak, tayo mismo ang nagtulak sa ating mga anak upang sila ay pumunta sa kasalanan, upang sila mapahamak, upang sila dalhin natin sa kapahamakan. Na imbis
maganda ay nagpunta sila sa kapahamakan. Bakit po, Pastora? Dahil po sa ginagawa po natin sa kagustuhan natin na yung ating mga anak ay naging kagaya natin na edukado, may mga mataas na angkop na abot ng isip, na maabot ng narating natin, sila po napapahamak. Bakit po sila napapahamak? Dahil nga po, dahil sa kagustuhan natin na itinulak sila doon sa bagay na gusto natin, hindi naman talaga nila gusto yung bagay na iyon, sila po napapahamak. Amen? Minsan po, dahil sa dedikasyon na gusto nilang mag-aral ng mabuti, sa kagustuhan nila na makuha yung pinakamataas na grado, na grade, na ma-impress yung kanilang mga magulang at itaas at purihin sila ng kanilang magulang dahil sa kagustuhan ng mga magulang na iyon, na marating na kanilang iyon. Hindi nila alam na pupunta yung kanilang anak sa kahamakan. Una-una po saan? Nasisiraan po sila ng bait. Amen. Sa pag-aaral. Bakit? Tutok na tutok po kasi yung isip nila doon sa pag-aaral. Nakalimutan nila yung kanilang sarili kung paano maging masaya. Nakalimutan nila na yung gusto talaga nila, hindi nila magawa dahil nga gusto nilang mabigyan ng impression ang kanilang mga magulang na matuwa, na maligayahan doon sa kagustuhan natin. Amen. Huwag po ganun mga magulang. Huwag natin itulak ang ating mga anak sa ganun pong kalagayan. Hayaan natin yung ating mga anak. Natuparin nila yung pangarap na gusto nila. Na hindi tayo yung nag-udyok, na hindi tayo yung nagtulak sa kanilang mga pahamak. Kasi, merong iba sa ating mga anak, ang gusto ng mga magulang, magsundalo. Ay, ang gusto ng anak, maging guro. Eh, paano mo siya ngayon dadali sa gusto mo kung gusto niya guro? Dahil magkaiba po ang guro at sundalo. Dahil ang sundalo, ang hawak po niya sandata, baril. Pero ang teacher po, ang hawak ballpen. At saka ano po, chalk. Amen? At saka pamalo sa mga estudyante pag hindi nakikinig. Amen. Amen. Yun po yung hawak. Kaya magkaiba. Kaya yung kagustuhan ng bata, ng mga anak natin na gustong mag-aral, na gustong maabot yung kanyang pangarap, hindi niya maabot. Kaya hindi siya ngayon makapag-focus doon sa pinapagawa po natin dahil hindi nga po yung gusto nila. Ang nangyari lang po sa kanila ngayon, kasi siraan po sila ng bait. Nawawala po sila sa sarili. Nawawala po sila sa katayuan. Dahil nga po, tutok na tutok sila sa isang bagay, hindi naman talaga nila gusto. Dahil lagi po natin tatandaan mga magulang na mas magandang gawin ang isang bagay na kapag gusto mo. Na kapag ito'y desire na gusto mo talaga. Na kapag yung isang bagay na gusto mo gawin ay napakabilis gawin. Dahil ito'y gusto mo. Dahil pag gusto mo ito, andoon natutok yung isip mo, yung puso mo. Lahat nakatutok doon kasi gusto mo yung gawin yung isang bagay. Pero kapag hindi mo siya gustong gawin, ano po mangyayari? Kapahamakan. At yung bagay na mapadali, lalong napapatagal. Kasi nga po hindi nga po na-develop ng kanyang utak kasi hindi niya nga po yung gusto. Amen? Kaya dapat po bilang mga magulang, suportahan natin ang ating mga anak kung ano yung gusto nila. Kung alam natin yung gusto ng ating mga anak na ikabubuti nila. So, what I do? To do it. Itulak natin ang ating mga anak sa bagay na gusto nila na alam natin na ikabubuti sa kanila. Huwag doon sa gusto natin na alam naman natin na ikapahamak nila. O kahit pa doon sa bagay, dahil tayo mga magulang, wala naman tayong ibang gusto kundi yung mapabuti yung mga ating mga anak. Yung magkaroon sila ng magandang kinabukasan. Magkaroon sila ng magandang buhay. Yun yung gusto natin mga magulang Kaso sa kagustuhan po natin iyon, hindi natin namamalayan. Napapangamak na po yung ating mga anak. Napapariwala na po, nagre-rebelde. Kaya nga po nasa labas na po, nakikita natin, halika na po sa labas, nakipag-boyfriend na po. Hindi na po nakikipagligawan sa bahay, sa labas na. Kasi nga po, takot na takot kay mami, kay daddy, kay nanay, kay tatay, baka pag-uwi, minsan tata si nanay, saka si tatay, nakanda. Kaya tuloy na, imbes magkaroon ng respect ang iyong anak, dadalhin sa tahanan ang panliligaw, sa labas na lang. Kasi, natatakot yung maliligaw, baka ano ako ng nanay mo, tatay mo Baka may nakaabang doon sa bahay na ano gagawin sa akin ng magulang ko. Natatakot. Amen? Pero kung ipakita natin sa ating mga anak na tayo'y bukas at nakakaunawa yung sa kagustuhan nila, naunawaan natin sila. Maniwala po kayo. Respetuhin kayo ng inyong mga anak. Hindi niyo po makikita ang paligaw-ligaw sa labas yan. Hindi niyo po nakikita na nililigawan sa labas. Nakikipagalikan sa labas.
Kaya yun yung nakakalungkot ngayon sa mga kabataan. Nakaliwat kanan kahit saan ka magpunta, nakikita mo yung mga kabataan. Nakikipaghalikan sa labas. Nakikipagligawan sa labas. Amen? Kasi bakit? Pag tinatanong, bakit yan kayo sa labas? Bakit hindi kayo humarap sa inyong mga magulang? Para kayo mabigyan ng normal at maayos na relasyon ninyo na meron basbas. Ano po sinasagot ng mga kabataan? Eh kasi nagagalit yung mga magulang namin eh. Kasi yung mga magulang namin, ganito kasi ganyan. Amen? Yun po yung nangyayari. Dapat hindi po ganun. Dapat support your child. Dahil ipinanganak niyo sila sa mundo nito. Hindi para parusahan. Hindi para ipahamak. Kundi sila mabigyan ng magandang buhay. Kaya nga sila isinilang sa mundo ito. Upang kayo matuwa, masiyahan, at mabigyan sila ng magandang buhay. Kaya nga may kantang yung isinilang ka sa mundo nito. Nalaking tuwa ng magulang mo. Alam niyo yung kantang yun? Kung maunawahan niyo yun bilang mga magulang, mga anak, napakagandang mensahe nun. Kung unawahan niyo po yun. At kayo naman mga anak, hindi porket yung inyong mga magulang ay napakabukas at naunawaan kayo abusaduhin niyo naman. Dapat magtapos muna sa pag-aaral. Kung sinabi ng mga magulang niyo magtapos kayo. Para hindi kayo nailalagay sa alanganin. Hindi kayo mapapahamak. Dahil ang kagustuhan ng magulang ninyo ay ang kabutihan lamang ninyo. Amen? Kaya yun yung dapat natin maunawaan na sa ganung kalagayan kapag sinuportahan kayo ng inyong magulang. O sige anak, yamang yun ang gusto mo. Na pag-aaral, sige, susuportahan kita dyan. Yan yung gusto mong kurso ulit, sige. Susuportahan kita sa kurso mong yan. Pero magtapos ka. At gagawin mo anak, dahil sinuportahan ka, tapusin mo ang pag-aaral mong yun. At kapag nakapagtapos ka, magtrabaho ka. Gumanti ka sa iyong mga magulang. Hindi yung nakapagtapos ka, ang ipapaalam mo sa iyong mga magulang Mama, Papa, mag-asawa na po ako kasi nakapagtapos na. Hindi ka pa nakapagbalik ng utang na loob sa iyong mga magulang. Bakit mag-asawa ka na? Amen. Yun yung naging mali rin sa mga kabataan, mga anak. Kaya dapat, pagtapos sa pag-aaral, magtrabaho kayo. Huwag niyong isipin na, bakit? Binanganak ba kami dito ng mga magulang namin pastora? Para buhayin sila? No! Pinanganak kayo sa mundong ito para maging katuwang ng inyong mga magulang. Amen. Hindi maging kabigatan ng inyong mga magulang. Amen? Kaya dapat sa ganong kalagayan, lagi niyong isaalang-alang at ilagay sa inyong mga isipan, magtatapos ako sa pag-aaral. At kapag ako nagtapos, magtatrabaho ako. At kapag nakapagtrabaho ako, ibabalik ko sa mga magulang ko ang sinakripisyo nila sa akin. Upang kapag dumating yung panahon, mag-asawa man ako, magkaroon ako ng sarili kong pamilya, hindi magkakaroon ng sama ng loob sa akin ng magulang ko. Dahil nagawa ko yung obligasyon ko bilang anak. Amen. Amen? Tignan niyo po ako. Ay, hindi man ako nag-asawa. Hindi man ako nakapagtapos. Pero nagawa ko yung tungkulin ko bilang anak sa aking magulang. Amen. Amen? Bago ako naglingkod sa Lord, bago ko ibinigay yung buhay ko sa Lord, ibinigay ko muna yung obligasyon ko sa aking magulang. Nagtrabaho po ako ng maraming taon para bigyan ng magandang buhay ang aking nanay. Bigyan ng magandang buhay na nais niya. Alam po ng nanay ko yan. Alam niya po, naranasan niya po yung buhay na inasahan niya. Naibukod po siya ng bahay, naibigay ko po sa kanya, naibigay ko yung luho na gusto niya sa buhay. And then, dahil natapos ko na iyon, sabi ko sa Lord, hindi ako mag-aasawa sa kayo. Dahil ang gusto ko, dahil natapos ko na yung obligation ko sa aking magulang, maglilingkod ako ngayon sa aking totoo. Amen. Sino yun? Yung Panginoong Kristo na nagbigay ng aking buhay. Amen? Tinanaw ko ngayon yung buhay ko sa Panginoon ko na nagbigay ng buhay. Amen. Kaya dapat yun yung gawin natin mga anak. Yun yung una natin gawin. Hindi masamang mag-asawa tayo. Hindi masama na abutin natin yung ambisyon natin sa buhay. Pero lagi natin tatandaan, bago natin abutin yung ating mga pangarap na isin sa buhay, tuparin muna natin yung tungkulin natin sa ating mga magulang. At una, yung tungkulin natin sa ating Diyos na buhay. Amen. Dahil lagi natin tatandaan, wala tayo sa mundong ito kung wala ang ating Panginoong Hesus at wala ang ating mga magulang. Kaya lagi sinasabi ng ating mga magulang, hindi tayo makakita ng liwanag kung wala sila sa mundong ito. Amen? Kaya yun yung lagi natin ipapasalamat at habang tayo'y nabubuhay sa mundong ito,
Ipapasalamat natin sa ating magulang. Ang utang na loob na yun na tayo isinilang nila sa mundong ito. Amen? Dahil napakaraming mga anak dyan na hindi marunong tumanaw ng utang na loob sa magulang nang sila'y nakapagtapos. Kaya laging sinasabi sa akin, maganda daw na nakapagtapos. Sabi ko, ano bang pinagkaiba na nakapagtapos sa hindi nakapagtapos? Kaya yung tanong ko, kasi bakit? Kasi kahit nakapagtapos, pagkatapos na natapos sa pag-aaral, nag-asawa rin naman eh. Kapag hindi ka rin naman nakapagtapos, nag-asawa ka rin naman. Amen? Kapag nakapagtapos ka ng pag-aaral, naghihirap ka pa rin naman. Amen? Kung hindi ka rin naman nakapagtapos, naghihirap ka pa rin. Kung nakapagtapos ka, kumakain ka rin ng kanin. Kung hindi ka nakapagtapos, kumakain ka pa rin ng kanin. Amen. So ano yung pinagkakaiba nun? Amen? Karangalan lang. Pero sinasabi ko sa inyo, yung karangalan na meron kayo, kahit meron kayong pinag-aralan, yung karangalan ay ibibigay niyo sa Diyos. At iginagawad at pinapakita sa inyo ng Diyos, hindi niyo kayang bayaran. Amen. Kahit ano pang edukado na matapos niyo sa buhay. Matapos man kayo, kahit ano pang tapusin niyo, maging abogada man kayo, guro man kayo, sundalo man kayo, ano man ang maging doktor man kayo. Yung karangalan na makapagbahagi at makapagsalita at makapangaral ng salita ng Diyos, hindi niyo kayang sukuyan. Amen. Lagi niyo pong tatandaan niyo. At higit sa lahat, ang salitang pananalangin. Ang salitang pananalangin, ito na yung nga po na napaka-pangyarihan, napaka-powerful. Amen? Okay, isipin niyo po yun. Nanalangin na po yung mag-asawa na gusto nilang magkaroon ng anak. Sinagot sila ng Diyos ng ganun-ganun ng kabilis. Bakit po? Dahil po sa desire at pure na heart na parati ko po sinasabi kapag ako nagtuturo, yung pure na heart na kapag kayo humingi sa Diyos, kapag kayo nananalangin sa Diyos, pure heart ang ibibigay ninyo sa Diyos. Dahil hindi siya sumasagot sa pananalangin na ang puso mo hindi pure. Na yung puso mo hindi basag. Dahil lagi niyo po tatandaan, bago pa kayo mananalangin, nakahanda na po yung sagot sa inyong mga pananalangin. Amen. Pastora, bakit po kailangan hintayin pa ng Diyos na manalangin tayo bago pa niya ibigay yung sagot? Ikinakanta na pala. Dahil hinihintay ng Diyos yung sincerity ng inyong puso. Dahil meron pong nanalangin, labas lang po sa bibig. Labas lang po sa ilong. Pero hindi po galing sa puso. Amen. Yun yung po yung mga pananalangin na hindi po sinasagot. Dahil nga po yung kanyang pananalangin, hindi po galing sa puso. Hindi po desire ng kanyang heart. Kundi sinasabi lang po ng kanyang bibig. Dahil ang katwiran lang po ng tao na nanalangin na hindi galing sa puso, ang katwiran niya lang po at least nakapanalangin ako. Yun lang po yung katwiran niya. Pero yung pananalangin ng pusong may basag at pure heart, wala pong ibang sinasampit yan. Mananalangin ako dahil sa pananalangin na gagawin ko, alam kong sasagutin ako ng gusto pure heart na pananalangin ko. Dahil alam ko kapag ako'y nananalangin, sasagutin ako. Amen? Kaya isipin niyo po yan, sa mga bagay pong yan, sino pong mag-aakala na sa pananalangin niya po iyon, na mag-asawa pong yun, ibinigyan sila ng anak. Amen? Parang katulad po ni Sarah at ni Abraham. Tatanda na po ni Abraham at ni Sarah. Hindi na po alintana. At nagkaroon na po sila ng kalagayan na sila pa ay magkakaanak sa ganong kalagayan dahil sa edad nga po nila. Pero ano pong ginawa ng Diyos? Ginawa po ng ama, si Abraham, ng buong sarili lahi. Amen? Ginawa siyang ama. Kaya, yung desire niya na magkaroon ng anak, higit pang binigay sa kanya ng Diyos. Binigay nga niya si Isaac eh. Yung kaisa-isa niyang anak, ibinigay niya. Amen? Ibinigay niya. Para sa ganun pong kalagayan, ibinapakita niya sa Diyos na hindi siya nakatakot na isugal yung nag-iisa niyang anak na ibibigay. Kaya ako, yung nag-iisa kong buhay, hindi ako natakot na isugal sa Diyos. Hindi ako natatakot. Nakaisa na ako mangaral. Sana ako pumunta. At sa pangangaral ko, hindi ako natatakot na meron ako makakasalamong mga demonyo. Tao na gagamitin ng demonyo. Natitirahin ako. Nasaktan ako. No? Hindi ako natatakot. Dahil alam ko, sa gagawin ko po iyon, sa pangangaral ko, pagbabahagi ko ng salita ng Diyos, alam ko saan ako patutungo. Alam ko kung saan ang kaligtasan ko. Alam kong mayroon akong ama na magliligtas sa akin. Amen? Kaya sa ganung kalagayan, almost nasa ganung kalagayan, sa alang-alang natin yung ating buhay sa ating pong Panginoon. Yung nalalabi nating buhay, ibibigay natin. Kaya sabi ko nga sa Diyos,
Kung meron lamang akong 100,000 buhay, ibibigay ko sa kanya. Amen. Wala akong ititira. Dahil ang pagbibigay ng buhay sa ating Diyos na buhay ay hindi kayang bayaran ng kahit anumang salapi. Kaya yung natitira nating buhay sa mundong ito, ibigay natin sa Diyos na walang pag-alinlangan. Give them with your heart na sa ganun pong kalagayan. Kaya sa ganun ka-power na pananalangin, na ipanalangin mo ang iyong anak na bakla. Ipanalangin mo siya na maging totoong lalaki, naging totoong lalaki. Ipinalangin mo siya ng totoong babae, naging totoong babae. Kaya walang imposible na Diyos, basta ang prayer mo, basta ang panalangin mo, sinamahan mo yan ng pure heart. 100% sasagutin ka ng Diyos yan. Na meron kang panangis, meron kang basag na puso. Ganun ka powerful ang prayer. Kaya lagi kong sinasabi sa iyo na ang pananalangin ay powerful. Amen? Prayer is the key sa bawat gagawin po natin. Kaya sa bawat karamdaman, kalagayan, situation natin, sa hirap ng situation na sinusubok tayo, prayer is the key. Laging ang pananalangin, yung ating sakripisyo, yung panalangin ang parati natin unahin, higit pa sa ating bagay. Sabayan natin ang pananalangin ng gawa. Kasi sabi niya nga, nasa Diyos ang awan sa tao ang gawa. Kaya sabayan mo ng gawa ang pananalangin. Kaya katulad ng testimony ng ating kapatid kanina, sa kalagayan niya po ng Friday. Kung sinamahan natin ng panalangin, so sinabayan din po natin ng gawa. Amen. Kaya sa gawa po na yon, overflowing, complete healing ang kanya pong naranasan. Hindi ko mag-aakala. Sa ganyan pong kalagayan, namimilipit siya sa sakit ng tiyan niya. Nakakala mo, nakakita ka ng batang bagong isinilang sa kalagayan niya. Sa sitwasyon niya po yun na namimilipit siya sa sakit. Amen? Pero ano po yung ginawa ng Diyos sa pananalangin lamang ng kanyang pastor, sa kanyang mga lingkod? Doon niya pinakita na siya, na kami ay kanyang sinasamahan. Doon niya pinapakita na talagang powerful na siya ay sumasagot sa bawat pananalangin ng kanyang mga lingkod. Amen? Kaya sa ganung kalagayan walang pinipila ang Diyos sa kaligtasan. Kahit tulog ka na talagang andun pa rin yung kaligtasan niya. Kahit bingibing ng tulog ko Hindi ako nagising sa tawag sa akin. Nagising ako sa tahol ni Bunso. Sa kalampag ng aking kwarto. Kaya kalampag yung aking tingting Saka ko pa narinig na may tumatawag sa akin, pastorahan. Yung papa ko, ipanalangin niyo. Amen? So, kahit kakamuragot ko, ganun-ganun, kumunti pa kumulog sa hagdan. Dahil nga, kagising ko nga lang meron mga pasyente, kailangan ng buhay mo. So, tatakbo ka. Yung hinyelas ko, nagkabaliktad pa. Balik pa ako ulit kasi nagkabaliktad pa yung hinyelas ko nga. Amen? Kaya sa ganung kalagayan din talagang napakabuti ng ating Diyos na buhay. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo, ang kaligtasan, ang pagliligtas ng kaluluwa. Wala siyang pinipiling oras. Tulog ka man, gising ka man, nandoon ang pagliligtas. Sanay na po kami dyan. Sa bawat sa paglilingkod po namin, sanay na kami. Minsan pa nga dyan, meron pa nga. Humingi sa amin, alas 12 ng gabi. Talagang kasarapan talaga ng tulog mo. Madaling araw na, kasarapan ng tulog mo may humingi pa ng prayer. Pero nga po, 7 years ago, humingi sa amin ng prayer, siguro mga alas 2 na yun. Ginising kami ni Pastor noon. Yung dating kasama ko po yung Pastor, hindi po si Pastor Sino. Ginising kami noon, alas 2 po ng madaling araw yun, ginising kami. Pastora, gising po kayo. May kailangan po ng tulong sa inyo. Manalangin niyo po. Igising po kami. Kahit gusto mo matulog, wala akong magawa Kailangan mo buhusan ng tubig yung sarili mo nang magising ka Kasi nga may nangangailangan. Ay, hindi mo naman sila pwede sisihin. Kasi nga, yung demonyo, umakatake ka, tulog ka Wala kang choice. Kaya, lakad ka. Diniliver po namin yun. Dahil inatake, sinalihan ng demonyo. Inaniban ng demonyo, babae na yun, dalagita po yun. Sinaniban ng demonyo. Isipin niyo po yun. Nung kalagayan po yun, talagang, kung makapagano ka lang talaga, hindi mo alam kung gagawin mo. Kasi nga, bagong gising ka Wala kang pa sa sarili mo, tapos harapin mo, demonyo Amen. So ano po yung ginawa ng Diyos? Pinapakita po ng Diyos yung kanyang testimony. Kanya pong kabutihan. Natunay nga na pinapakita niya na kasama natin siya sa ganun pong kalagayan. Amen? Dahil kasama natin siya, hindi natin siya bibiguin, kaya pinapalaya niya ang bawat bilanggo. Kaya talagang napakabuti ng Diyos sa ganun pong kalagayan.
Kaya tunay nga po na parati po natin ilagay sa kalagayan yung ating pong sarili. Kaya bago po tayo matulog, manalangin po tayo. Manalangin tayo sa ating Diyos. Ama, ihanda mo po ako habang ako'y natutulog. Ihanda mo po yung espiritu ko, yung puso ko. Para kung sakali mo na may humingi ng pananalangin dyan, nasa kalagitnaan ako ng pagtulog, igisingin mo agad yung diwa ko. Kung sa gayon may panalangin, may sakit. Kasi hindi mo inasahan Hindi mo ina-expect, hindi mo inasahan na may ganun kang kalagayan. Katulad po nangyari po ng Friday. Hindi mo inaasahan. Sa ganun pong kalagayan, pumasok si Satan sa kanilang pamilya. Dahil nga po yung araw po yun araw po yun ng prayer po namin. Hindi po sila nakapunta. Dahil nga po gumawa si Satan sa buhay din po ng kanilang anak. Sa ganung kalagayan, dahil hindi nakapunta, dahil nakita ni Satan nga na inuna yung ganung kalagayan, hindi sila pumunta, mas nagpadaig sila sa ganun po ginaharap nila na situation. Dahil inisip nga po nila, hindi na po sila makakapunta dahil sa ganung kalagayan wala na nga po sila sa spirit. Pero hindi po nila alam na sa ganun na damor na tinututor ka ni Satan, na damor ka kung maharap ng ganung pagsubok, damor ka dapat humarap sa iyong Panginoon. Dahil siya yung mag-aalis ng daladala mong iyon. Mas damor mo dapat na idinahin yun sa pananalangin. Amen. Kaya sa ganun pong kalagay, sabi ko ay pagturuan natin ng ating mga congregation na pinagkatiwala ng Diyos na damor na sila dumadaan sa ganung kalagay, damor natin sila dadaan sa panalangin. Kaya katulad po nun, na hindi po nila alam, hindi po sila pumunta kasi mas hinayaan nila na manaig yung kanila pong dala-dala na dala-dala na galit, inis. Dahil nga po sa kanilang anak, pumasok po ngayon si Satan. Tinira po ngayon ang padre de pamilya. Amen? Yun po yung iiwasan po natin dapat. Kaya damo na meron kayong pagdadaanan na alam mo sa sarili, hindi nyo alam kung paano yung paliwanag, hindi nyo alam kung ano yung harapin nyo. Agad-agad kayo tumawag kay Pastor. Pastor, meron po akong pinagdadaanan kung ganito. Ano pong gagawin namin? Pupunta pa po ba kami sa prayer? Ano pong gagawin namin? Ano pong gagawin namin? Pupunta pa po ba kami sa gawain? Ano po yung dapat namin gawin? Dapat ganun po tayo parati. Parati po tayo mayroon pong sanggunit. Magsasangguni't po tayo sa ating Diyos, sa ating pastor, sa ating mga leader na pinagkatiwala po sa atin. Magsangguni't po tayo. Huwag po natin sarilipin. Dahil may mga bagay po na hindi pa po abot ng ating isip bilang mananampalataya. Kaya huwag po natin hayaan na tayo po'y dumating sa ganun pong kalagayan, na tayo po'y lalasunin po ni Satan. Amen? Kaya kagaya po ng mag-asawa po ito, idinaan po nila sa pananalangin ang kanila pong desire sa ating pong Diyos na buhay. At ang kagustuhan nila na magbago ang kanila pong mga anak ay kanila pong dinala sa larangan po ng pananalangin. Kaya yun po yung gawin po natin. Dalhin po natin sa pananalangin ang ating pong mga anak upang sa gayon ay maranasan natin at makita natin yung kasagutan ng ating pong Diyos na buhay. Kasi sabi niya nga po dito sa Isaiah chapter 65 verse 24, sabi niya, ang dalangin nila kahit hindi pa tapos ay aking diringgin at ibibigay ko ang kanilang tinibilin. Amen? Kaya kapag ikaw ay nananalangin ng taimtim at may desire sa iyong puso, ay tunay nga na hindi ka pa tapos sa iyong pananalangin, ay tunay nga na dinidinig na ng Diyos. Kaya yung sinasabi ko pa kanina pa na hindi ka pa nananalangin, akala na po yung sagot. Ang hinihintay na lamang ng Diyos sa iyo ay yung taimtim na pananalangin mo with your pure heart. Amen? Kaya sabi niya po dito sa awit, awit chapter 18 verse 21, sabi niya, aking pinupuri, ikaw o Yahweh, yamang pinakinggan, dininig mo ako't pinagtatagumpay. Kaya tunay nga po na sa ganun pong kalagayan, dahil sa ganun nga pong situation na sinasagot tayo ng Diyos, sa bawat ibinigay po natin, tayo po binigyan niya ng katagumpayan. Sa bawat pagdidinig niya sa atin, binigyan niya po tayo ng katagumpayan. Totoo po yun. Binibigyan niya po tayo ng katagumpayan. Dahil kapag tayo nga pinag-pray sa mga sakit, sinasagot niya po yun. So, sinasagot niya yung kagalingan. So, doon po yung katagumpayan ng ating pong pananalangin. Amen. Kaya dapat ay sa ganun pong kalagayan, na ipakita po natin sa ating Diyos na buhay, na tayo po may taimtim na panalangin upang andun po yung pagsagot na makita po natin. Kaya sabi niya po dito sa Kawikaan chapter 15, verse 29, sabi niya, pinapakinggan ni Yahweh ang daing ng matuwid, ngunit ang panawagan ng masama
hindi dinidinig. Kaya tunay nga po na sa ganito pong kalagayan, sinasagot daw po ni Yahweh ang panalangin po ng matuwid. Kaya bawat po bago po tayo manalangin, kung nakikita niyo po, kung napapansin niyo po, bago po ako mananalangin, ay humihingi po ako ng tawad sa Diyos. Nagre-repent po ako. Either may ginawa man ako, o wala. Ako po'y humingi muna ng tawad bago ako nag-pray. Kaya po ako ganun nag-pray. Dahil nga po ito po yung sinasabi na dito sa kawikaan, na kapag ang panalangin daw po, pinapakinggan daw po ng Panginoong Yahweh ang panalangin ng matuwid. Kaya kapag ikaw ay malinis, matuwid, sasagutin ka talaga ng Diyos. Kaya kapag ako nag-lead ng prayer, lagi niyo po napapansin, nauuna po lagi yung paghingi ko ng tawad. Dahil yung paghingi ko ng tawad, hindi ko lang po yun para sa akin, kundi para din po sa mga nakakasama ko na nananalangin. Amen. Ganun po ako parati nanalangin. Dahil alam ko po yung ganun po kalagay, kapag ginawa ko po yun, alam ko yung sagot ay mabilis. Dahil yung nga po yung sinabi niya, nasasagutin niya ang panalangin ng matuwid. Kaya bago kayo mananalangin, humingi po muna kayo ng tawad. Una-una, sa inyo po mga nagawa sa pagkakasala, sa salita, sa gawa, sa kilos, o sa paningin. Kahit anumang parte, tayo po'y nagkakasala. Hindi sa lahat, yung pagod na dala-dala niyo sa buong paghapon, sa trabaho, isurrender niyo sa Diyos yan. Hingin niyo ng tawad sa Kanya yan. Na lumapit kayo sa Kanya na dala-dala niyo yung pagod. At ipanalangin niyo na alisin niyo yung pagod na yun. Upang yung Kanyang present, yung Kanyang presensya, ay yun yung ipapalit niya doon sa pagod na nararasan niyo sa buong paghapon. Yun po yung susi. Kaya sa ganun pong kalagayan ay napakaganda kapag nananalangin ka ng taimtim na meron pong pagsama, na meron pong pagpapakumbaba. Kaya magpapakumbaba po tayo parati sa bawat pananalangin. Kaya sabi niya po dito sa Mateo, sabi niya, Mateo chapter 21 verse 22, sabi niya, ano bang hingin ninyo sa pananalangin ay tatanggapin ninyo kung naniniwala kayo. Amen. Kaya sabi niya po dito, kung tayo daw po yung ano daw po yung hinihingi natin na sa ating pong pananalangin, ay tatanggapin natin kapag tayo po'y naniniwala. Kaya the best po yun, dapat kapag tayo po nananalangin, dapat naniniwala po tayo na yung kung ating pinapanalangin, ay tatanggapin po natin. Pinaniniwalaan po natin, tatanggapin natin. Dahil kapag hindi natin pinapaniwalaan yan, wala pong mangyayari doon sa prayer natin. Kaya nga po tayo, kapag nananalangin tayo sa may mga sakit, lagi natin silang tinatanong eh. Tinatanggap niyo po ba yung panalangin? Tinatanggap niyo po ba yung Panginoong Isus? Kaya lagi po natin ginaganon sila. Dahil gusto nga natin malaman, gusto nga natin malaman, kung sila nga po, ay naniniwala po sa pananalangin. Dahil nga po kung hindi, huwag na po natin silang ipanalangin. Nadedasaya lang po tayo ng laway doon. Nadedasaya lang po tayo ng pagod. Kapag hindi po sila naniniwala. Kaya kapag kayo nananalangin, lalo na mga officers, kapag kayo may nananalangin sa may mga sakit karamdaman, yun yung pinakaunang tanong. Naniniwala po ba kayo kapag kayo pinagpipray, gagaling kayo? Amen. Naniniwala po ba kayo na kapag kayo pinagpipray, nasasagutin kayo doon sa pinapanalangin po natin? Amen. Dapat ganun po parati. Huwag po kayong mananalangin na dire-diretso, na wala po kayong ipisipin dahil yan po yung ayaw ng Diyos, nanalangin ka dire-diretso, tapos wala ka namang ipisipin, tapos yung pinapanalangin mo, hindi ka nang pala nakikinig. Kaya marami po mga pasyente na nasa ospital na pinagpipray po natin, na kung saan, tuluyan silang kinuha ng Lord. Dahil nga po, salita lang po nilang naniniwala sila. Pero in the inside of their heart, hindi po sila naniniwala. Dahil lang po nila sinasabing naniniwala sila, parang ako hindi sila magpayag sa mga pastora na nanalangin sa kanila na lingkod ng Diyos. Hindi nila alam, kasalanan ang kanilang ginagawa. Amen. Amen? At meron namang mga pasyente na pinagpipray natin na kinukuha talaga ng Diyos dahil nga po, yun na po yung time nila na sila po kukunin na po ng Diyos. Dahil sila mismo yung may katawan na gusto na po nilang kunin na po sila. Amen?